Narito pa rin po ang News TV Quick Response Team sa Manila North Cemetery. Sa puntong ito po, makakusap po natin si Ginoong Ed Noriega, ang OIC po ng Manila North. Magandang gabi po sa inyo, sir. Gandang gabi sa iyo, Gigi. So sa ngayon po, kumusta naman po yung inyong mga pinatutupad na regulations dito sa loob ng Manila North Cemetery? So far, wala naman nung nagiging problema? Wala naman. Wala untoward incident naman na nangyayari. Dahil may mga naka-deploy naman tayong security. At kumpara ngayon, syempre bukas mas siksikan ng mga tao. Ngayon, marami rin yung iba dyan, ngayon, magdadatingan. Baka dito na mag-overnight, hanggang bukas na sila. Dire-diretso na po. Dire-diretso na yung mga dumarating na yan. At yung mga seguridad, yung higpit na seguridad, hindi naman nagiging negative yung reaction ng mga tao. Sa bagay, taon-taon, dapat alam na nila to eh. Hindi naman karoon ng negative sila dahil taon-taon naman yan, pinatutupad natin yan. Every year, yan lang parati kong inaano sa kanila, saka pinananawagan ko sa mga kababayan natin. Kung ano dapat ang mga bawal, kung alin ang bawal na huwag nilang dadalhin. Siyempre, marami pa rin pong nahuli na mga thinner, mga pintura, mga panlinis. Ano po ba dapat ilang araw bago mag-undas sila dapat maglinis yung hindi pa ipinagbabawal na ipasok dito? Hindi, nung October 26, nag-announce na ako niyan eh. Na hanggang October 29 na lang, o gaya hanggang October 30. Kaso nga, yung ibang mga kababayan natin nasa probinsya, kaya kanina nagdagsaan sila, ngayon lang maglilinis. Kaya inano ko na lang kay Colonel Layog, na kung pwede, total yung pinturang dala nila, latex lang. Tubig lang ang pinangahalo, hindi thinner o ano paman. Panguling salita po, ano pong paalala nyo sa ating mga kababayan na dadalaw mamayang gabi hanggang bukas na po? Ang inaano ko lang yung mga may dalang bata maliliit, kung pwede, lagyan na lang nila ng name tag. Lagay yung contact number ng pamilya, barangay number, para madali sila ma-allocate kung saan sila yatid. Salamat, sir. Si Ginoong Ed Noriega, ang OIC po ng Manila North Cemetery. Samantala mga kapuso, nandito po tayo ngayon sa mismong booth, ang serbisyong totoo booth ng GMA News and Public Affairs. At nakikita ho natin, may mahabang pila ho dito. Dito sa parting ito, kinokolekta po ng mga kapuso natin dito itong mga plastic bottles na dinadala po ng mga tao. At mamaya makakausap po natin si Simon ng unang hirit na siya pong nangangasiwa sa booth na ito. Traditional na po ito. Ito pong booth na ito, serbisyong totoo booth ng GMA News and Public Affairs. At papasukin po natin itong loob na ito para malaman kung ano ba mga features, kung may mga bago ho dito ngayon sa serbisyong totoo booth. Si Simon po naririto. Simon, ano yung mga bago ngayon? Ano yung mga bago ngayon na inyong pinopromote o features nitong booth na ito? Well, sa aming ika-4 po na taon na serbisyong totoo booth, ang pinakabago po namin itong UH bottle drive. So sa ngayon po, yung mga tao na may nakakalap na mga bote, pwede nilang dalhin sa amin. Tapos kapag nagdala sila ng 3 bote, pwede silang bumunot sa aming raffle. Tapos kapag nakatatlo sila, pwede silang manalo ng mga snack, goodie, ganyan. Tapos meron din kaming mga eco bag, tsaka meron din kaming t-shirt, ganyan, para makabawas na rin po sa mga basura dito sa cemetery. Karaniwan talaga yung naiiwan dito, mga bote ng mineral water, soft drink. Tama po yun. At yun nga po yung kasama po tayo meron po tayong mga kasamang grupo na sila po yung pinagbibigyan natin ng mga nakolekta po natin. Pakita natin, ito yung mga premyo, kung sila po yung magdadala ng mga boteng gamit na, ito yung mga plastic, ito po yung mga premyo na pwede nila makuha. Pwede rin pong flashlight, pwede po silang manalo. Of course, yung eco bag para hindi rin po mga plastic bag yung gamitin nila. Yan po. At syempre, may mga charging station tayo dito. Paano ba yung sistema nyo dito para hindi magkalito? Opo, tama po yan, sir. Ito yung charging station, matagal na po namin ginagawa ito. Meron po kami mga control number. Meron po kaming mga sariling set ng chargers. Pero yung mga gusto magpa-charge, kung meron po silang sarili lang charger, tinatanggap din po namin. So, secured po yung mga cellphones na narito. Meron po tayong staff at syempre sinusupervise din po ng staff ng serbisyong totoo. Para napansin kong bago dito, meron kayong microwave. Painitan ng pagkain. Opo sir, kasi po yun nga, sabi nga namin, mas masayang i-enjoy yung pagkain kung mainit. So naisip ng staff ng serbisyong totoo booth na
meron kaming reheating station. Ito nga po, microwave. So anytime po sa mga kapuso po nating gustong magpainit ng pagkain, ready po yung microwave oven. Saka pwede rin maging dito rin yung tagpuan. Kung sakasakali, wag naman sana may mawawala na kasama nila, anak o apo. Tama po yun, sir. Meron po kaming PA system, and at the same time, meron po kaming name tag na nilalagay sa mga bata. Nilalagay po namin dito yung pangalan ng bata, contact number ng mga parents, para kung mawala man sila, at least yung makakita sa kanila, makokontak yung kanilang parents. Maraming salamat, Simon Borromeo ng Unang Hirit. Yan po ang Serbisyong Totoo booth. Bukod pa po dito sa mga tubig na libre po nilang ipinamimigay sa ating mga kapuso.